Hello. Kaya sino sa inyo ang naniniwala na lahat ng pangako ng Diyos ay yes and amen? Amen? Ang kailangan lang po yung mata ng pananampalataya natin sa lahat ng pangako ng Diyos. Ang ikinig na natin, ito po yung yes and amen. Ito yung mangyayari. Ito yung magaganap kahit hindi mo nakikita. Sabi ng Biblia, siya po ay dahil sa kanyang karuhaan, tayo po ay binigyan ng kaayusan at kaginawahan. Hindi mo pa nakikita, hindi pa ginhawa yung buhay mo. Mahirap ka pa rin. Pero kailangan mo maniwala ka sa pagitan ng kanyang karuhaan. Siya nagpakalukha upang tayo may yumaman. Ang kayamanan ko ay hindi lang pinansyal. Tandaan po natin hindi lang pinansyal in all aspect. Kaya lagi natin sasabihin, dahil kay Kristo tayo po'y pinagpala, tayo po'y pinamuran. Amen po ba? Dahil po kay Kristo, ang kanyang natapos na gawa sa pagitan ng kanyang mga latay, tayo'y nagsagaling. Amen? Kaya may yes and amen. Pag may karamdaman ka, meron kang nararamdaman, sabihin mo, Panginoon, salamat sa pagitan ng iyong mga latay. Ako'y magaling na. Ako'y magaling na. At inilagay ng Diyos, hindi tayo gumagawa, ang siya mismo ang gumagawa at ang mata ng pananampalataya ay tinitila natin. Tayo nagtitiwala, tayo umaasa sa pangako ng Diyos. Kasi wala po tayong bakasahan, kundi ang mga pangako ng Diyos. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon kahapon, no? We are one body in Christ. Dahil kay Kristo, tayo po iisa sa Espiritu. Tayo po ay isang mga anak ng Diyos. Sabi nga doon, dalawang klase ng tao, hindi mananampalataya at mananampalataya. Kasi ang natapos na gawa sa ng krus ng Panginoong Jesucristo ay kahangalan sa mga hindi sumasampalataya. Pero sa atin, na sumasampalataya, ang mensahe ng krus ni Kristo ay ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga hindi natin kinahiya ang mabuting balita sapagkat tulad ni Pablo, hindi niya kinahiya ang mabuting balita sapagkat ng kapangyarihan ng Diyos sa kaligtas ng mga sumasampalataya. Kasama tayo sa naligtas, no? Dahil po sa tinapos na gawa ng Panginoon sa Kristo. Okay, continue po tayo. Itong buwan na ito ay ang ating pong tema ay One Body in Christ. At ang pag-uusapin natin ay Body of Christ. Sabi nga, pag sinabing body ay tumutukoy sa kanyang iglesia. Tayo po yun. May tinatawag po na iglesia lokal, may tinatawag po iglesia universal. No? Pero ang tinutukoy po nito natin ay tayo po isang member ng Universal Church. Hindi porke yung nasa ibang church ay hindi po natin kasama. Pero lahat po, iba-iba lang po ang pangalan ng lokal. Pero ang mga tunay na sumasampalataya kay Kristo ay member ng Universal Church. Amen. Yun po yung pupunin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik dito sa mundong ito. Okay. Pag-usapan na natin yung body of Christ. Tungkol po ito sa katawan ni Kristo at tayo po yun. Pinatukoy po ito. Sabi po sa 1 Corinthians 12:27, all of you are Christ's body. Sino po yun? Tayo. Tinutukoy. Lahat tayo ay katawan ni Kristo. And each one is a part of it. In the church, God has put all in place. Sino po naglagay? Ang Diyos ang naglagay ng mga bahagi ng kanyang katawan. Sabi nito, sa verse 28, in the church, God has put all in place. In the first place, apostles. In the second place, in the third place, teachers. Then those who perform miracles, followed by those who are given the power to heal, or to help others, or to direct them, or to speak in strange tongue. No? Tingnan po natin, sino po naglagay? Ang Diyos ang naglagay. Iba-iba po yung gift ng bawat isa. Pero tayo po isang katawan, iba-iba lang po ang function. Yes. Amen? Iba-iba ang function. At ang function natin ay para sa kanyang iglesia, sa bawat isa sa atin, sa kapapinabangan ng bawat isa sa atin. No? Naglagay po siya, meron siyang nilagay na apostol. Yung apostol po, sila po yung laging umaalis sa isang lugar, nagtatayo ng church. No? Nagtatayo po sila ng church, naglalagay ng mga leaders. Sila po yung mga tinatawag na
Kaya tinatawag po silang mga apostol. Kung saan sila mapunta, nakakapagtayo sila ng church at ginagamit sila ng Diyos para makapagtayo ng gawain. No? Yung mga prophet naman, yan po yung mga nagsasabi ng mga hinaharap. No? Maaaring meron po ngayon, maaaring sa panahon natin, sa atin ngayon, wala. Meron gano'n. Meron po lugar kung saan po gumagamit ng Diyos ng mga propeta. Merong mga guro. No? Sa atin, mapakarami pong guro. No? Hindi lang po sa eskwelahan, kundi sa ating iglesia. Iba-iba ho yung talento na meron tayo. Kaya sa atin dito sa church, iba-iba ho yung tumatayo. Kasi meron po tayong gift na galing sa Panginoon sa pagtuturo. No? At yun po, meron din po mga tao na binigyan po ng kakayanan. Kapag pinanalangin ang isang may sakit, no? Ito po'y gumagaling. No? Dahil din po ito sa tulong po ng Diyos. No? Yung iba naman tumutulong, nagiging nagpapalakas sa bawat isa, nagiging tagapangasiwa, no? Nagkakaroon ng iba-ibang pamamahala dito sa iglesia. Yun po yung mga leadership. Nagkakaroon po tayo ng iba-ibang mga sama-samang pagsasaayos ng kanyang iglesia. Meron namang nagsasalita ng iba't ibang wika. No? Kaya hindi naman po lahat apostol. Sabi noon sa ating sa 29, they are not all apostles or prophet or teachers. Hindi po lahat. Iba-iba ho yung parte na ibinigay sa bawat bahagi. Iba-iba yung function, no? Yung pong paa, hindi po pangamot. No? Baka yung paa, pinangangamot ko, hindi po yung kamay ko yung pinangangamot, no? Eh, yung pong hinalak, hindi panininga, no? Hindi po yung ginagamit sa pagtinga. Meron pong mga function. Ang bawat bahagi at ang Diyos naglagay dito sa atin. Alam niyo po ba pag nilagay ka ng Diyos sa isang function, kung ikaw ay epektibo? Kasi hindi nagkakamali ang Diyos. Kung saan kayo nilagay ng Diyos, epektibo ka. Kasi siya mismo naglagay sa iyo doon. Amen po ba? Kaya yung mga bagay na ito, hindi po natin dapat sabi doon, hindi natin dapat ikainggit. Bakit siya may ganoon? Bakit ako wala? Kasi meron ng function na iba doon sa iba. Kaya hindi tayo magkakainggitan kasi lahat ng ito mahalaga. Lahat ng ito nagtutulong-tulong tayo. Bakit po nagkakaroon tayo ng 3rd year anniversary? Nagkaroon tayo ng 3 taong ng kabutihan ng Diyos. Kasi lahat tayo ginamit. Lahat tayo ginamit. Hindi lang po ang mga leaders, hindi lang po ang pastor. Lahat tayo. Kasi kahit may pastor, kung wala kayo, wala rin. No? Ibig sabihin, lahat tayo ay sama-sama, we are the body of Christ. Tayo po'y katawan ni Kristo na nagtutulong-tulong. Kaya nga, makikita natin mamaya, ano ba yung pinakamahalagang bagay? Ano ba yung kaloob na lalong dakila? Makikita mo natin mamaya na marami tayong function, pero merong higit na dakila. Para doon sa paglakad natin, doon sa function natin, maging maganda yung ating pagganap sa tungkulin binigay po sa atin ng Panginoon. Sabi ng Colossians 1:18, He is the head of this body. Sino po yung body? Tayo. No? Tayo po yung body. Sino po yung head? Si Christ. No? Nakakita lang po ba kayo na sinabi ng utak sinabi ng utak sa kamay na itaas mo yung kamay, binababa? Binababa ng kamay. Sabi ng utak, itaas mo. Hindi, binababa pa rin. Hindi mo ba malfunction yun? Hindi mo ba parang may problema? Kung ano sinasabi ng utak, yun dapat ang gagawin ng body. Tayo po, body. Tayo po ginagamit ng head. Lahat po sasabihin ng head, yun lang po ang gagalawan natin. Pagka hindi po tayo gumagalaw doon sa sinasabi ng head ni Jesus Christ, maaaring may problema. Amen po ba? Nakakita na po ba kayo doon na hindi mo nais galawin yung kamay mo, gumagalaw? Di ba meron ganun mga may sakit? Kasi may problema. Hindi yung sinasabi ng utak. Hindi yung sinasabi ng head, pero gumagalaw. Meron problema. Kaya salamat po sa Diyos kasi dito sa church na ito walang problema. Yes, amen. Amen po ba? Lahat nagkakaisa. No, iba-iba nga po natin ang ugali. Nagkakasundo pa rin. Yes, amen. Iba man yung ating mga attitude o karakter, ano man yung ating style ng pananamit, okay lang. Yes, amen. Kasi nga, nagkakasundo tayo dahil mayroon isang head na siyang gumagawa at tumikilos sa buhay ng bawat isa. Yes, amen. Sabi doon, He is the head of the body, the church, church from body. He is the source of the body's life.
Pag wala po yung ulo, wala si Kristo, wala tayong kabuhay-buhay. Yes. Kasi ang buhay nanggaling lang kay Kristo. Ang buhay ng katawan, nasa head. Yes. Di mo ba yung nakokoma? Di ba pagka, sabi doon, brain dead, wala na. Diba, nagpapanguso na lang doon yung mga machine. Kasi brain dead na. Pero pagka maayos yung utak, nagkakaroon ng healing. Kung ba meron gano'n na, pag maayos yung utak, yung maayos yung ulo, kahit may depression ang katawan, nagkakaroon po siya ng pagpapagaling sa kanyang katawan. Kasi ang function talaga ng head ay gumalaw sa buong katawan. Ganon din po si Jesus Christ. Yes. We have the body of Christ. Pero si Jesus Christ ang source ng lahat, no, ng ating ginagawa. No? Siya ang una na iglesia sa kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya'y maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Sino po yan? Si Jesus Christ. Sabi ko ng Romans 12:4, we have many parts in the one body. Amen mo ba? Sino po sa inyo naniniwala ang parte ka ng katawan ni Kristo? Amen. Ano kaya ikaw parte? Mamili na po tayo yung parte ng katawan, no? Pero meron pong kinalalagyan tayo kung anong parte tayo ginagamitin ng Panginoon. And this part have different function. Amen po ba? Different function. No, ang bibig hindi ginagamit pang amoy. Yung tenga hindi ginagamit na panlasa. Hindi, magkakaiba, di mo ba? Yung dila, yung panlasa, yung ilong, yung pang-amoy, yung tenga pandinig. Kasi iba-iba po yung function na ibinigay sa atin ng Panginoon. In the same way, though we are many, we are one body in union with Christ. Meron tayong iba-ibang function, pero meron tayong pagkakaisa sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. In union with Christ. Pagka sinabing union with Christ, nakikisa tayo sa ginugusto ng head. Ang head ay si Jesus Christ. Amen po ba? Kaya nga, iisa lang po ang katawan ni Kristo at iisa lang po ang iba't iba po ang bahagi, no? Ang isa-isa'y bahagi ng katawan ni Kristo. Ano po dapat natin gawin? Meron po tayong 5 pag-uusapan. Una, helping one another. Helping one another, accept one another, believe one another, love one another, and Christ work in every one of us. Hindi po magagawa yung 4 kung wala po ang pagkilos ng Panginoong Hesukristo. Pero yung 4 po nito, ito po yung nangyayari sa loob ng iglesia. Sa loob po ng iglesia, kailangan po natin magtulungan. Amen? Kaya nga po nagkaroon ng tagumpay kahapon. Tagumpay po, punong-puno po tayo. Kahit po na sa kalahatian ng service ng brownout. Pero masaya po, maganda po yung mensahe, hindi po ba? Maganda po yung tinarating sa atin ng Panginoon sa pagkitan ng kanyang ginamit. Na tayo po ay iisang katawan. We are united. No? You are united sa espiritu at sa ministry. Hindi ko magtatagumpay ang mga ginagawa sa iglesia kung hindi ko kayo nagkakaisa. No? Dahil po nagtatagumpay, kaya ako nagtatagumpay dahil nagtutulungan po ang bawat isa. No? Sabi ko sa 1 Corinthians 12:4, there are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit gives them. Ang sabi doon, the same Spirit gives them. Maraming spiritual gifts, pero iisa lang po ang nagkakalob nito. There are different way of serving, but the same Lord is served. No? Is served. Yung bang, marami tayong paraan ng paglilingkod, pero isa lang po yung ating pinaglilingkuran. Si Jesus Christ. Amen. At yung paglilingkod na meron ka, siya rin po ang nagbigay. Hindi ho tayo. Hindi natin pwede, naglilingkod ako sa iyo, Lord. Pinili ko to, Lord, para sa iyo. Hindi. Si Diyos, ang Diyos ang pinili ko para sa iyo. Ginagamit niya tayo para mag-serve. Ano ba? In a different abilities to perform service, but the same God gives ability to all. Sino po nagbibigay ng ability? God. Same God. Binigyan ka ng pagkakataong makapaglingkod.
Yung desire inilagay sa iyo. Kaya sabi niya, siya nagbibigay ng pagnanasa at kakayanang may sagawa ang kanyang kalooban. Binigyan ka ng pagnanasa mag-serve sa Lord. No, magtuturo sa mga bata. Kahit yung pasensya mo, maiksi lang yung pasensya mo, hindi, magtuturo sa mga bata. Haba ng pasensya mo doon kasi ilagay sa iyo, mag-serve ka sa bata. Kailangan pala No? Yung ability, yung kakayanan, siya rin ang magbibigay. Bibigyan ka ng Diyos ng mahabang pasensya. Amen. Kung asawa ko siguro, kaya ko grade 6 yan, ayaw na mag-ibig. Kumbaga, ang Diyos talaga ang nagbibigay ng lahat. No? Yung ability, in the particular service, the Spirit presence in shown in some way in each person for the good of all. Para saan? For the good of all. Para sa kabubuti ng lahat. Kaya nga, we are helping each other for the good of all. Kaya lahat nagiging maayos sa bawat isa. Nagtutulungan po tayo, nagkakaisa tayong gawin ang naisin ng Panginoon. Sabi po ng Galatians 6:2, help carry one another's burden, and in this way you will obey the law of Christ. Hindi ho pwede, wala tayong pakialamanan. Nagtutulungan tayo. Pero yung mga tinutulungan, sana tulungan din nila sa sarili nila. Amin po ba, give and take. Kung gusto mong tulungan ka ng kapatid mo, tulungan mo rin sarili mo. Hindi yung lagi ikaw na lang ang tinutulungan. Maniwala ka na ikaw sa ginagawa mo, ikaw ang kinikilos ng Panginoon, tinutulungan ka ng Panginoon. At darating ang panahon, ngayon tinutulungan ka ng mga kapatid. Darating ang panahon, ikaw naman ay tutulong sa kapatid. Nararamdaman natin ang tulungan sa isa't isa. Yung paa hindi pwedeng makalakad kung nag-iisa lang. Tutulungan sila para makaulitin doon sa kanilang patutungan. Kaya dalawa yan eh. Hindi pwedeng hakbang ng kaliwa, hakbang ng kaliwa, hakbang ng kaliwa. Wala kang mararating. Kailangan tulungan. Tama po ba? Yes. Yun po yung sinasabi nun, carry one another's burden. Sabi po ng Thessalonica 5:12, ipinamaman namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagalang sa inyo. Ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pagkukulan ninyo sila ng lubos na paggalang, pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magsama-sama kayong mapayapa. Sa church, iba-iba ho ang gift. Merong tagapagturo, no? Yung pong tagapagturo, mamaya makikita natin, meron dapat ugnayan doon sa tinuturuan. Meron pagkakasundo. Yung tinuturuan sa nagtuturo, yung nagtuturo sa tinuturuan. Meron po silang ugnayan, nagtutulungan po sila sa isa't isa. Hindi matututo kay estudyante kung ayaw magpaturo. Ayaw pumasok. Sabi ng teacher, pumasok ka, ayaw pumasok. Paano matutulungan ng teacher yung bata kung ayaw pumasok? Ibig sabihin, nagtutulungan ang bawat isa. Nagkagalangan, no? Yung pong pagpapagal ng mga tagapagturo, pinapansin din po ng mga tinuturuan. Nagmamalasakit din po sila, no? Yun po ang kailangan. Sabi ng verse 14, ipinakikiusap namin mga kapatid na iyong panalahanan ng mga tamad, pasiklahin ng mga mahinang loob at kalingain ang mga walang kaya, patiyagaan ninyo silang lahat, tulungan. Ibig sabihin po nito yung mga tamad, yung hirap kumilos, hindi nila alam kasi gagawin nila. Ikaw yung taga-push. O sister, tulungan mo ako dito. Kasi minsan yung iba nahihiya lang gumawa. Nahihiya lang tumulong. Kasi hindi niya alam ang gagawin niya. Pero kung merong isang leader, ay ito, tapos tulong-tulong tayo. Kaya nga po kahapon, nung clearance pa lang, tulong-tulong ko rito. Naghapon na nagbibis ako po, naglinis, meron pong naglilig. Kasi gusto tumulong, hindi nila alam ang gawin nila. Kaya yun po ang nangyayari. Sa loob po ng iglesia, nagkakaroon ng kaayusan dahil lahat po ay nagkakaisa. No? Sabi mo ng 1 Corinthians 12:8, sa isa'y pinagkalooban sa pamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos. Ito po yung mga binigay ng Diyos sa loob ng iglesia, sa katawan ni Kristo. At sa isa'y ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang isang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob ng iba sa iba ng malalaking pananalig.
sa Diyos at ang iba ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Baka ikaw yan. Hindi mo palang tinutuklasan. Hindi mo pala natutuklas, pero iyan ay ang Diyos ang nagbibigay nito. At may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung alin kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. Merong gift of discerning. Kausap mo pa lang ang tao, alam mo na kung ano yung sitwasyon niya. Ano yung dinadanas niya. Kausap mo pa lang, nakangiti, pero deep inside, nararamdaman mo, ay may problema yung kapatid mo. Ngayon, gagamitin ka ng Panginoon para doon. May pinagkalooban na kakayahang magsalita ng iba't ibang wika at ang iba naman ang magpaliwanag nito. No? Meron nag-speaking tongues. No? Merong ginagamit, kamukha po doon sa araw ng Pentecostes, yung pong mga nandun, iba-ibang bansa. Nagsalita sila ng iba-ibang wika ng iba't ibang bansa. At ipinahayag ang kadakilaan ng Diyos sa kanila. Hindi naman po sila nag-aaral noon. Kung ikaw ay isang Pilipino, hindi ka nag-aaral ng Nihongo, pero nagsalita ka nun dahil ang kausap mo ay, Japanese, no? Nakipaliwanag mo sa kanya, pero hindi ka nag-aaral. Yun po ay gift galing sa Panginoon. Ngunit iisa lamang Espiritu. Iisa lang Espiritu ang gumagawa sa lahat ng ito, na mamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang, maibigan. Sino po maibig? Hindi tayo. Maaari kang mag-desire, Lord, gusto ko po yung ganito. Pero ang Diyos pa rin ang susunod. Nag-desire ka ng isang bagay, Lord, gusto ko po maging pastor. Gusto ko isang araw ako'y gagamitin ng Panginoon mag-preach. Pero hindi ikaw ang naglalagay noon, kundi meron tayong mga God para ilagay ka. Kaya, Amen. Okay. Yung po, kailangan nating magtulungan sa isa't isa. At hindi na po kailangan ngayon kasi nagtutulungan na po tayo. Magpatuloy na po tayo sa pagtutulungan. Amen. Pangalawa, accept pa natin. Magtanggapin natin ang bawat isa. Kasi minsan may mga kakulangan ng bawat isa. Kaya minsan, sa isang katawan, hindi matanggap. Pag tumarap sa salamin yung katawan, sabi ng mata. Bakit naman ganito ang kaganito yung mukha ko? Sabi ng mata doon sa ilong, bakit ganyan yung ilong mo? Di ba sa isang katawan ganon? Kaya hindi makontento ang isang tao pagka may nakitang pangit, pupunta ako kay doktor. Hindi ganon. Hindi mo po masama yun. Kaya lang sabi ko lang po, yung pong katawan dapat nagkakaunay. Hindi tanggapin ng bawat isa. No? Ganun din po sa ating mga kapatiran. Ito tayo, iba po yung ugali natin eh. Tingnan niyo yung kapatid niyo, tanggapin po ba yan? Iba-iba yung ugali, iba-iba po yung mga kahinaan. May mga kahinaan tayo, meron tayong strength, meron tayong weaknesses. Yung strength, gamitin natin sa bawat isa. Yung weaknesses, tulungan natin ang bawat isa na sa kanilang kahinaan. Sabi ng 1 Corinthians 12:14, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sinasabi ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. No, sabi doon, hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Hindi ho pwede ang isang katawan puro mata. Ang isang katawan puro mata, pinya. Iba-iba ho yung bahagi. Iba-iba. Kailangan tayong magtanggapan. Kailangan nating i-accept ang bawat isa. Magtulungan tayo, i-accept natin ang bawat isa. Kung itong isang ito, masyadong perfectionist, kumpara doon sa isa ay phlegmatic, walang pakialam, kailangan magtanggapan. Hindi tayo magpipintasan. Maganda yung mata ko, pero ikaw ilong, pango ka. Hindi pwedeng ganon, di ba? Kasi isang katawan, ang pintas ng isang katawan, pintas ng buong
katawan. Kaya po sabi dito, sa ating binasa, sabi sa verse 17, kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Tama? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawang iyon sa minabuti niya. Sino nagsabi nun? Si God. Kasi ang Diyos nga, naglagay ng mga parte ng katawan ay para sa ikabubuti. Para sa kabubuti ng bawat isa. Kaya kung alam mo yung parte mo, kung ano ang ginagawa mo, gawin mo lang. Kasi para yan sa ikabubuti. Yung pong si Bishop kahapon, tuwang-tuwa, dami daw mga para daw nasa wawawin. Hello, pasok kayo. Tanggap na tanggap, masaya, nasiyahan siya kasi nga, yung pagtanggap natin sa mga bisita, hindi lang po sa kanya, sa mga bisita, ay talent nyo yun eh. Gift nyo yun. Hindi ko pwedeng gawin yun. Kayo lang po nakagawa noon kasi yun ang binigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Tama po ba yan? Subalit inilagay ng Diyos sa bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi may tuturing na katawan kung ito'y iisang bahagi lamang. Ngunit ang totoo ay marami ang bahagi, ngunit iisa ang katawan. Iisa lang ang katawan. No? Kaya magtulong-tulong po tayo. Tanggapin natin ang bawat isa. Kilalanin natin ang bawat isa. Si kapatid na ito masyadong emotional. Huwag ka na magkwento ng mga MMK. Parang dapat ikaw si Wally, pasayahin mo siya. Pag nalulungkot, pasayahin mo. Pagka kailangan advice, i-advise mo. Sabi ng 1 Corinthians 12:21, kaya't hindi masasabi ng mata, kamay, hindi kita kailangan. Hindi po pwedeng ganun. Huwag mong sabihin hindi kita kailangan. Magkailangan natin ng bawat isa. Kaya pagka merong hindi umate, nalulungkot po tayo. Na-miss kita. Sasabihin ng kapatid, na-miss ko rin kayo. Kasi nagkasakit ako, kaya hindi ako nakadalo. Hindi ba may ganun po? Ang katunayan, ang mga bahagi, wari, mahihina ang isa pang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inakalang nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda. Ganun naman pala sa katawan. Kaya pala, 1 oras magkilay. Kasi maliit na bahagi yung kilay, tama? Pero binibigyan ng pansin. Kaya po minsan, yung mag-asawa nagkakagalit, late na tayo. Sandali lang, isa pa lang kilay ko. Mahirap naman magpunta sa church na iisa ang kilay. Di ba? Maliit na bahagi, pero binibigyan ng pansin. Pero kung titignan po natin, lahat po yan mahalaga. Mahirap pong maupo kung wala kang puwit. Di ba? Yung mga bagay na hindi ka pansin-pansin. Pero yan po, sabi ng salita ng Diyos, binigyan ng kahalaga kahit yung mga hindi ka pansin-pansin. Verse 24, hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal upang hindi magkaroon ng inggitan at sa halip ang lahat ay magmalasakitan. Kaya tayo sa bawat kapatiran sa Gospel Bearer Ministry, nagmamalasakitan po tayo. Nagtutulungan po tayo kasi iyan po ang buklod na ganap na pagkakaisa, ang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Amen? Tayo po ay pamilya. Hindi ko po sinasabing ipagtanggol nyo ako. Minsan naman, magtulungan talaga tayo. Nadinig mo na, chinichismis yung pastor mo. Tapos ikaw, ganun nga si pastor. Nandun ka sa pamilya mo, parang ganito. Alam mo, yung tatay mo ganoon. Tapos sasabihin ng anak, nga si tatay, ganun nga si tatay. Sino na napintasan? Silang ba? Hindi ba yung buong pamilya pintas kasi napintasan yung ama ng tahanan? Ganun din po. Bawat isa, sabi doon, ay tayo po ay, kung pinararangal ang isang bahagi, magalak po ang lahat.
Salamat po sa mga graduate, binabati ko po kayo. No? Sa mga may high honor. No? Yung pong karangalan ng kapatiran, karangalan din po natin. Kaya tayo po ay magbatian. Pag may birthday, batiin po natin. Happy birthday, Sister Sarah. Yung pong karangalan ng isa, karangalan po ng lahat. Amen? Kaya ho tayo nagkakaisa, nagkakasundo-sundo tayo. Kasi nga, hindi tayo nagbubulahan. Iba po yung bulahan sa totoong usapan. As a gospel bearer, wala pong bulahan. Lahat po ay diretso. Amen po ba? Nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Pangatlo, believe one another. Maniwala po kayo. Yung maniwala kay pastor, hindi marunong mag-English, bulol. Hindi ko po kayo pinipilit maniwala sa akin. Ibig sabihin po, bawat isa, kunyari may nagli-lead sa iyo, meron kayong Bible study, nagli-lead sa iyo, kahit ganun po siya, dahil meron kang pinag-aralan, i-accept mo na siya yung tagapagturo mo. Kasi siya yung nilagay ng Diyos doon sa iyo. Kaya hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa akin kasi ang Diyos po magpapaniwala sa inyo. Ang salita ng Diyos. Yun po ang aking pinangahawakan kahit ako'y tumatayo sa pulpito. Hindi ako yun. Si Kristo ang gumagawa sa akin at ang salita niya. Ako po ay on the process. Nagtinuturuan tayo ng Panginoon o proseso tayo ng Panginoon. Sabi nga, ang binago sa atin unang-una yung spirito natin. At yung pong kaisipan natin, sabi nga po nung iba, nababago yan sa magitan ng kanyang mga salita. Kaya renewing your mind. Binabago tayo ng Panginoon sa ating kaisipan sa magitan ng kanyang mga salita, ng kanyang mga pangako. Kaya yes and amen. Sa iyo maniniwala, sa iyo magtitiwala. Sabi sa kanta. Kaya sasambitin tayo ng amen, amen doon sa kanyang mga pangako. Believe one another. Sabi ng 1 Corinthians 12:27, kayo ngang lahat ay isang katawan ni Kristo at ang bawat isa'y bahagi nito. Maniwala po kayo, bawat isa'y bahagi. Hindi pwede yung isa hindi bahagi. Ikaw naniniwala ka, bahagi kayo sa ayaw mong tanggapin. Ayoko sa iyo, tainga ka. Ilong ako. Hindi pwede ganon. Magtanggapan po, maniwala na ang ilong makakaamoy. Ay, ilong ka pala, makakaamoy ka. Hindi ka makakaamoy. Hindi pwede, yun ang function niya, makaamoy. Maniwala ka siya yung makakaamoy kasi doon siya nilagay ng Panginoon. Naglagay ang Diyos ng isa iglesia, ng apostol, ng propeta, ng guro. Naglagay siya ng mga, nagbibigay ng mga may kakayang gumawa ng kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit. Pero salamat sa Diyos, kahit sino sa atin pwede magpagaling ng mga may sakit eh. Bakit? Kasi hindi naman tayo. Yung natapos na gawa ng Panginoon sa Kristo sa krus, sa magitan ng kanyang mga latay, tayo'y nagsigaling. Pag may sakit, deklara mo lang. Sabi ng Biblia, sa magitan ng mga latay, ikay magaling na. Ikay magaling na. Deklara po. Kasi kung ano yung sinasabi natin, yun yung ginagawa ng Diyos. Kung ano yung dinideklara natin, yun po ang sinasabi na ginagawa ng Diyos sa atin. Sabi ng 29, verse 29, 1 Corinthians 12:29, hindi lahat ay apostol. Hindi lahat ay binigyan ng pagkaunawa ng mga hiwaga, mga kababalaghan. Hindi lahat nagpapagaling. Pero lahat ng ito isang bahagi ng kanyang katawan. Kaya nasahin natin ang isang bagay na mahalaga. Sabi ng Romans 12:5, gayon din naman, tayo'y marami, ngunit binubuo ng isang katawan ni Kristo at ang isa'y bahagi ng iba. Sino tayo? Sino yung marami? Tayo. Tayo marami. Iba-iba lang po ang function, pero isa tayong katawan. Katawan tayo ni Kristo. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kaya nga po, marami po yung talented dito, maraming talentong binigay ang Diyos. Yung mga nasa tech, di ba? Naayos na po, maganda na po yung ating video, ating live, meron ng 3 angle. Meron sa front, may side, may right and left. Kulang pa ng camera kasi kaya wala po hindi kayo nakukuhanan ng video. Pero yan, talent po yan galing sa Diyos. Yung music team, buong music team, lahat po sila. Galing po yan kay Lord. Gamitin natin ang lahat ng ito para sa kapurihan ng Panginoon. Kaya yan po tayo po'y bahagi ng katawan ni Kristo. Sa verse 7, kung paglilingkod, maglingkod ka.
Magturo ang tumanggap ng pagtuturo. Sino po yung tumanggap ng pagtuturo? Magturo ka. Kasi yan ay binigay sa iyo para sa kapakinabangan ng lahat. At mangaral ang mga pinagkalooban ng pangangaral. No? Ibig sabihin po ang pangangaral, hindi po crusade. Kasi minsan, ayoko nang mangaral kasi kailangan maraming tao, takot nga ikaw sa marami. Yung pong may nakausap ka lang sa bus at sinabi mo sa kanya, mahal ka ng Panginoon, at merong kaibigan ka na lumapit sa iyo, humingi ng payo sa iyo, at sinabi mo si Kristo sa kanyang buhay, siya po ay marirelease at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy. Ibig sabihin, pag-aabuloy, ito po ay pagtulong. Kaya po tayo, nagbe-bless po yung ibang pastor. Kaya nyo yan. Umuupa kayo sa ganyang lugar, ganyang kamahal. Bakit mayaman yung Diyos natin eh? Ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng kakayanan magtulungan para matugunan ang pangangailangan ng kanyang iglesia. Nagkakaloob tayo, nagbibigay tayo ng mga offering, hindi dahil tayo ay gusto nating mapagpala. Tandaan po natin, kaya tayo nakapagbibigay dahil pinagpala na tayo. At higit pa ang pagpapala maranasan ng bawat isa. Bakit? Kasi nakikita natin, no, na lahat talaga ginagamit ng Panginoon para sa kanyang gawain. Nakaraan, marami tayong pagkain, may mga tumulong. Merong masarap na lechon. Si Pastor hindi raw nakatingin. Pero lahat ng ito, nagkaroon ng masayang salo-salo, hindi dahil sa isa lang. Dahil sa bahagi ng katawan ni Kristo, yung mga nagbigay ng mga tulong, ay talent nila yon. Ayaw nila nung nasa harap, basta ako, Pastor, kung ano kailangan ng church, tutulong ako. Kasi yun po yung gift niya. Hindi natin pwedeng sabihin, yung gift niya, gusto ko rin maging gift. Wala ka nga may tutulong tungkol doon. Iba yung kanyang pagkatawag, iba ang pagkatawag mo. Kaya wag natin pilitin yung isang bagay na gusto mong magkaganon pero hindi ka pala dinadala doon. Halamin mo muna, ano ba, saan ka ba dinadala ng Panginoon? Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Yung pong hindi ka pa binigyan ng kakayahan ng mamuno, nakikailang ka kay pastor. Di ikaw na. No, kaya po nagkakaroon ng hiwalay na iglesia. Kasi nga, mas nangunguna pa sila doon sa namumuno. Hindi pa naman sila binigyan ng pagkakataong mamuno. Mas marunong pa sila doon sa namumuno. Kaya ano nangyayari? Nagkakawatak-watak. Hindi nagkakasundo-sundo. No? Sabi nung ilong, ay, hindi naman tama yung tinatanaw ng mata. Paano masasabi nung ilong na yung tinatanong ng mata, hindi naman niya talent yon. Hindi nang gift yon. Kaya sa iglesia, sa isang katawan, dapat nagkaka-ugnay-ugnay, nagkakaisa. Amen? Pang-apat, love one another. Ito po yung pinakamagandang bagay. Kasi, hindi ka makatutulong sa kapwa, hindi mo matatanggap yung kapwa mo, hindi ka magiging, yung sinasabi po natin kanina na, hindi ka maniniwala sa kapwa mo kung wala kang pag-ibig. Kung ang mahal mo lang ay sarili mo, at hindi mo matatanggap yung isa. Hindi mo matatanggap yung isa kasi nga glory to me ka lang. Puro ikaw, nakikita mo yung sarili mo, hindi, mas magaling ako doon. Mas magaling ako doon. Pag wala akong pag-ibig, wala akong mangyayari sa isang katawan. Pero salamat sa Diyos. Kasi sa iglesyang ito, tayo po'y nag-iibigan sa bawat isa. Sabi po ng 1 Corinthians 13:1, ito po yung tinutukoy na pinakadakila. Hingin natin yung pinakadakila. Kasi hindi nga magagawa yung tatlong bagay na sinabi ko, yung help, yung accept, yung pagtanggap sa bawat isa, o paniniwala sa isa-isa kung walang pag-ibig. Ito po yung pinakadakila. Sabi ng 1 Corinthians 13:1, makapagsalita man ako sa wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw, na umalingaw o pambiyang na tumatagingting. Yung puspos na puspos ka, sa pagsasalita ng iba't ibang wika, tapos wala ka naman pag-ibig sa kapwa. Yun po ibig sabihin nun eh. Yung nakapagsasalita ka ng wika ng mga anghel. Dami sabi doon, wika ng mga anghel. Wika ng iba't ibang tao. Yung hindi ka nag-aaral, sabi ko kanina, hindi ka nag-aaral ng Hongo, nakakapagsalita ka.
Tapos nakakapagsilita ka ng wika ng anghel. Ano po ba yung wika ng anghel? Alam po ba natin yon? Hindi. Pero, magawa mo man to. Kung wala kang pag-ibig, sabi doon, para kang pompyang. Para kang batingaw. O pompyang na tumataginting. Wala hong kwenta. Verse 2, kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung mayroon man akong lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalipat ko ang bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kung mahusay ka, mapakahusay mong magsalita ng salita ng Diyos, pero wala kang pag-ibig, wala ito. Kabisado mo ang buong Bible. Pagkausap mo, babasahan ka ng sitas, basa. Tapos wala kang pag-ibig sa kapwa mo. Wala ito. Sinasabi mo ang salita ng Diyos para patunayan mo lang magaling ka, wala yan. Ipinapahiya mo yung kapwa mo dahil magaling ka, wala yan. Pag-ibig ang kailangan. Sabi dito, pag-ibig. Para po ikaw ay wala pong kabuluhan to. Kung meron kang pananampalataya, magaling, may pananampalataya ka, napapalipat mo daw yung bundok. Pero walang pag-ibig, wala itong kabuluhan. Verse 3, ipamigay ko man ang lahat ng ari-arian ko. No, kung meron kang ari-arian. Pero ginawa mo yung without love, wala pong kabuluhan ang lahat ng ito. At ialay mo man ang aking katawan, ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Napakahalaga po ng pag-ibig. Napakahalaga ng pag-ibig. Ano po yung sabi ng Panginoon sa John 13:3? And now, I give you a new commandment. Pagka sinabing new commandment, merong old commandment. Isang bagong utos, ibig sabihin, tapos na yung luma. Kaya nagbigay ng bago, ito po yung bago na dapat natin gawin. Sabi ni Jesucristo, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, love one another as I have loved you. Sino po yung pamantayan ng pag-ibig natin sa kapwa? Pamantayan ng pag-ibig ni Kristo. Si Kristo po, yung pag-ibig niya, ang ating pamantayan sa pag-ibig sa kapwa. Kasi pagka pamantayan po natin ang pag-ibig natin, ipamantayan lang natin, meron pong limitasyon. Tama? Mamahalin ko lang yung gusto kong ibigin. Pero kung yung mga hindi ka ibig-ibig, ba't ko mamahalin yan? Ganun po ang tao eh. Ang maiibig lang niya yung gusto niyang ibigin. Yung ayaw niya, ayaw niya. Pero kung pamantayan natin ay pag-ibig ni Kristo, kahit hindi siya kaibig-ibig, mamahalin natin siya. Amen? Kahit po yung mga taong kapitbahay nyo, tinatapunan ka ng basura sa harapan ng bahay mo. Mamamahal mo yan. Kasi nga si Kristo, minahal niya tayo kahit tayo'y nagkulang. Tama po ba? Then everyone will know that you are my disciple. Amen? Kaya ang gospel bearer, kilalang disipulo ni Kristo. Bakit? Kasi nagmamahalan sa isa't isa. Sabi mo sa iyong katabi, I love you with the love of the Lord. Minsan talaga, hindi po naiiwasan yon. Minsan nagkakainisan. Ay, ayoko ng ugali ni sister. Adjust niyo yung sarili niyo. Kasi si Kristo nga, in-adjust niya yung sarili niya sa atin. Minahal niya tayo. Inibig niya tayo kahit hindi tayo kaibig-ibig. Ephesians 5:2, your life must be controlled by love. Just as Christ loved us and gave His life for us as a sweet-smelling offering and sacrifice that pleasing God. No? Sabi doon, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ng pag-ibig ni Kristo. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, ihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Yun po yung ginawa niya. Gawin din po natin sa bawat isa. 1 Peter 1:22, now that you are obedient to the truth, you have purified yourself and have come to have a sincere love for others believers. Love one another earnestly with all your heart. Ibigin po natin ang bawat isa. Taos-puso nating ibigin ang bawat isa. Taos-puso po natin ibig ang bawat isa. Ano? Ano man mangyari, maging tapat po tayo sa pag-ibig sa bawat isa.
Kaya nga po ako'y nagpapasalamat kasi kayo nakakasama ko. Kasi sincere po kayo sa pag-ibig. Sincere po kayo sa pagmamahal. No? Kasi marami po akong naranasan, nakangiti sa akin. Pero pagdating sa talikod, meron sinasabi tungkol sa akin. Pag meron po kayong gustong sabihin sa akin, diretso na lang po. No? Kasi yun po yung sincere love. Open rebuke is better than secret love. Yung bang, minsan may nagsasabi sa akin, Pastor, baka ganito. Okay po yung suggestion, open suggestion para sa ikaayos. Basta sabihin lang po ng diretso, hindi po yung sabihin sa iba, tapos papasa sa iba, pagdating sa akin, masama na yung dating. Kasi nga po, nagkakapasa-pasa. Okay? Panghuli na po ito. Christ works in every one of us. Hindi po natin magagawa yung sinasabi nating love one another kasi nga hindi tayo makakaibig talaga sa kapwa natin maliban na makita natin na tayo ay inibig ng Diyos. Tayo umiibig sapagkat si Kristo ang unang umibig sa atin, no? At hindi natin matatanggap ang bawat isa. Hindi natin matutulungan ang bawat isa. Hindi natin paniniwalaan ang bawat isa kung walang kakayanang ibinigay ang Diyos sa atin. Lahat ng ginagawa ng katawan galing sa head. Galing sa ulo. Sabi po ng Colossians 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Yung po bang church, nilikha ng Diyos? Tayo po ba yung nilikha ng Diyos? Sapagkat ang lahat na nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, ang mga namumuno, ang may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos. Sino gumawa? Sa pamamagitan niya at para kanino? Sa Kanya. Yung body of Christ para kay Kristo. Nilikha yan ng Diyos, ang iglesia ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Para sa Kanya at sa pamamagitan niya. At tayo po yon. Hindi tayo makakagawa kung wala po ang tulong ng Diyos. 17, siya'y una sa lahat at sa Kanyang nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Kaya po nagiging maayos po ang kanyang iglesia dahil nasa kanya po nakasalalay. Kaya sa kanya po tayo humihingi ng gabay at patnubay at ng tulong at naniniwala na siya gumagawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Ang iglesia ang kanyang katawan. Sabi ko kanina, malfunction, abnormal kapag ang katawan ay gumagalaw na hindi inuutos ng head. Kaya tayo, lahat po ng inuutos lang po ng Panginoon, lahat ng pinagagawa ng Panginoon, yan lang po yung ating ginagawa. No? Kaya nga sabi kahapon, ang ating pong pagkakaisa ay we are one in spirit and one in ministry. Ano po yung ministry natin? We are the gospel bearer. No? Tayo tagapagdala ng mabuting balita. Sino ang mabuting balita? Si Kristo. At ang mabuting balita ay kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng mga sumasampalataya. Yung mensahe ng biyaya ng Panginoon, ipamalita natin, ipahayag natin, sabihin natin, may Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo po iligtas, patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan at ang mga kasalanan natin ay hindi na aalalahanin pa. Yung mga sumasampalataya. Amen po ba? 1 Corinthians 12:4, there are different kind of spiritual gifts, but the same Spirit gives them. Iisa lang po ang nagbigay. Hindi natin mapipilit ang isang bagay na hindi binigay ng banal na Espiritu. Kaya sabi doon, ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng mga kaloob. Huwag na tayong mainggit kasi may kaloob ka. Secret pa lang siguro sa iyo. Pero alamin mo. At ipaalam sa iyo ng Diyos yan. Dahil yung gift na binibigay sa iyo, hindi katulad ng iba. Kaya gamitin po natin ang lahat ng ito. 1 Corinthians 12:11, but it is one and the same Spirit who does all this. Sino gumagawa? Isang Espiritu ang gumagawa. As He wishes, He gives a different gift to each person. Different. Kakaiba talaga. Kaya unique ka sa pangingin ng Panginoon. No? Iba't ibang kaloob ayon sa Kanyang maibigan. Sino may ibig? Ang Espiritu ng Diyos. Ano? Ang Espiritu ng Diyos. Kaya po, pasalamat ka kasi meron kang gamit. Meron kang gift na binigay sa iyo ng Panginoon. Hebrew 12:2-4, in the same time, God added His witness to their by performing all kinds of miracle and wonders and by distributing
the gift of the Holy Spirit according to His will. Sino may gusto? Spirit pa rin. God added His witness. Sino nagdaragdag ng mga witness? Si Jesus, no? Ang Panginoon. Ang Diyos, sa magitan niya ay hinahanda ang bawat isa, binibigyan ng kakayanan, binibigyan ng katangian para masagawa ang kanyang kalooban. No? Philippians 2:13, because God is always at work. Tingnan po natin, God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. Ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan. Pagkasi itong willing, gustong-gusto ng Diyos, nabigyan ka ng pagnanasa. Pag binigay sa iyo yung pagnanasa, at yung kakayanan, ibibigay din sa iyo. Kaya minsan, sabi mo, hindi ko naman gusto ito, bakit ito nangyari sa akin? Hindi ko naman pinlano na ako yung magpastor. Bakit ako naging pastor? Hindi dahil ginusto mo, dahil yan ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya nga po tayo may pastor na sa polo. Natawa tuloy yung tawa yung asawa. Maraming lugar na darating sa atin ng Panginoon. Paaabot sa atin ng Panginoon. Maraming magiging pastor para sa kanyang gawain. Ibig sabihin po kasi ng pastor, nangangalaga sa kanyang mga nasasakupan. Okay? Hindi ko po sinasabing mag full time ha. Baka magalit sa akin. 1 Corinthians 12:6, there are different abilities to perform service, but the same God gives ability to all their particular service. Isang Diyos lang gives the ability. Kaya hindi natin makukuha, dapat ability mo ganyan. Dapat yung kakayahan mo ganyan. Secret of para maging success. Ang secret po ng success sa Diyos. Siya lang po ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. No? Para maging success kayo, tularan niyo ako. Di ba mayroong ganun po na preacher? Ito ang ginawa ko. Gayahin niyo ako. Patay tayo dyan. Pagka nagkamali ka, sablay. Walang tao hindi nagkakamali. Tama? Pero pag ang tingin natin nasa Diyos, ni minsan hindi siya nagkakamali. Laging tama, laging correct ang binibigay niya sa atin. Okay? 1 Corinthians 7:7, actually, I would prepare that all of you were as I am, but each one has a special gift. Sabi doon, special gift from God. Yung gift mo is special. Di ba sa'yo nagpapasalamat na meron tayong special gift? One person his gift and another one that gift. Iba-iba po. Hindi pare-pareho, pero special ang regalo, ang gift na binigay po sa bawat isa sa atin. 1 Corinthians 7:17, each of you should go on living according to the Lord's gift to you. Mamuhay tayo ayon sa kaloob ng Diyos. At as you were when God called you, this is the rule I teach in all the churches. Sabi po na, ito po yung tuturo ni Pablo sa lahat ng iglesia, mamuhay kayo ayon sa kaloob na ibinigay sa inyo. Alam po ba yung kaloob sa atin ng Diyos, kaya tayo naging gospel bearer? We are the gospel bearer. Yung kabila, Bridge of Grace. Alam niyo po ba yung kabilang church, na Bridge of Grace? Marami na siyang natulungang mga pastor na maiugnay yung mga tao sa mensahe ng biyaya. Siya yung ginagamit na tulay na ipamalita ng maganda yung mensahe ng biyaya. Kaya marami na pong church. No? Ang alam ko, ang gospel bearer naging ugnayan din Kaya napunta doon sa pag-aaral ng biyaya ng Diyos. Iba-iba ho yung gift. Tayo po ang gift natin, gospel bearer. Kaya marami pong nakakakilala sa Panginoon. Nagkapagpalita tayo ng salita ng biyaya ng Diyos. Ephesians 1:22, but God puts all this under Christ's feet and gave Him to the church as supreme Lord over all things. The church is the Christ body, the completion of Him who Himself complete all things everywhere. No? Pinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. At siya ang ginawang ulo ng iglesia. No?
Tingnan po natin, siya ang ulo at tayo ang katawan. Hindi ba tayo nagpapasalamat, tayo po'y katawan? Pwede naman siyang maging ulo at katawan eh. Pero in-emphasize dito, siya ang ulo, tayo ang katawan. Pinili tayo na maging katawan ng ulo. Hindi po ba nakaka-bless yun? Na tayo po'y ginawa. Sabi doon, na ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya at pumupuspos sa lahat. Hindi ho mangyayari ang kalooban ng Diyos kung hindi niya gagamitin ang kanyang katawan. Kaya privilege. Privilege po sa atin na tayo'y pinili ng Diyos para gawin ang kanyang kalooban sa lahat ng tao. Kaya tayo po ay ginagamit ng Diyos. We are blessed. Tayo po ba yung katawan ni Kristo? Bilang katawan ni Kristo, tulungan po natin ang bawat isa. Helping one another. Kasi kailangan po ng tulong ng bawat isa. Tanggapin natin kung sino yung kapatid natin. Hindi tayo namimili. Kung sino papasok dito, welcome sa Gospel Bearer Ministry. Kasi hindi tayo nang uuri ng tao. Kahit sino, welcome po sa church na ito. Accept one another. Paniwalaan din po natin ang bawat isa. Yung kung sino po yung ginagamit na tagapagturo, sino yung nakatayo rito, paniwalaan po natin. Tingnan po natin dahil ang tinuturo naman niya ay ang salita ng Diyos. At ibigin po natin ang bawat isa. Love one another. Sabi ni Kristo, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ang ating pamantayan ng pag-ibig ay ang pag-ibig ni Kristo. Hindi tayo sasablay doon. At ang panghuli, huwag nating angkinin, nagawa natin yung apat, hindi natin nagawa yon kung hindi sa tulong ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Christ works in every one of you. Naniniwala tayo doon? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. The big idea, ano ang big idea? In Christ, we are one body. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong salita. Tunay nga na sa iyo, sa magitan mo, Panginoong Hesukristo, kami po ay isang katawan. At salamat sapagkat ang bawat bahagi ay mahalaga. Ang isang katawan, binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay mahalaga. Ang sakit sa kalingkingan, sakit ng buong katawan. Ibig sabihin lang po, kailangan po natin magtulungan. Kailangan po natin tanggapin ang bawat isa. Kailangan po natin paniwalaan ang bawat isa. Kailangan po namin mahalin ang bawat isa at ang kakayanang magawa ito ay amin pong hinihingi sa iyo. Sapagkat ikaw lamang ang tutulong sa amin para ang bawat bahaging ito ay magtagumpay sa layunin mo sa iyong katawan, sa iyong iglesia, sa lugar na ito. Maraming salamat po. Tunay nga, Panginoon, ang iyong salita ay nahayag. Ang iyong salita lamang aming binanggit para ang salita mo kasi ang iyong boses sa bawat isa sa amin. The verse is the voice of God at iyan po ang aming pong binapahayag sa lugar na ito. Dahil lang po sa iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, kami po'y naging bahagi ng iyong katawan. Salamat po sapagkat ikaw ang aming ulo. Hinahayaan po namin, i-direct mo po kami sa naisin mo. Tulungan mo po kami sa iyong gusto, ang kagustuhan at kalooban na mangyari sa iglesyang ito. Ang Gospel Bearer Ministry ay sa iyo lamang at ikaw ang may-ari ng lahat ng ito. At ang papuri, ang parangal sa iglesyang ito, walang ibang tinataas, walang ibang dinadakila, kundi kayo lamang ang aming Panginoong Hesukristo, ang aming tinataas at dinadakila sa lugar na ito. At ang iyong natapos na gawa, ang aming pong pinapahayag, isang mensahe, ang mensahe ng krus mo, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa iyo po aming papuri, pagdakila, paglulad sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tinatawagan ko na po ang sa Breaking of Bread, Brad Paul.